Tangina, bakit nangyayari ito ng ano, hindi nyo inaano sa akin? Ano? Lahat ko kumpis kayo nyo. Walang permiso yung property to the city. Penalize nyo lahat yung mga gamit sila dito. Ano, hindi na ako matutulog? Wala na talagang gobyerno, kanya-kanya na lang. Itang ng mga congressman yan. Kahit naman yata sino mapapamura kapag ganyang makita mo ang isang proyekto sa lugar mo na walang permit, walang building permit, walang demolition permit. Kahit naman sino magagalit siguro. Alam nyo, first time ko na nakita at narinig, napanood na nagmura si Yorme Isko Moreno. First time. Ngayon ko lang po siya nakita nagkaganyan kasi nga po sa sobrang buwisit niya sa mga kongresista na nambabastos at hindi po iginagalang ang kanyang gobyerno sa Maynila. Abay, baka akala nila si Hani pa rin ng mayor na kahit magtayo ng barangay hall sa bangketa na isang di pa lang ang lawak nagkakahalaga ng 19 million okay lang. Naku, hindi pwede kay Yorme Isko Moreno yan. Ngayon itong si Joel Chua, sana maging subject for investigation to. Kasi dun sa ginawa niyang isang metro lamang na lapad ng barangay hall sa bangketa, bukod sa ito'y delikado at tingin ko hindi ito stable dahil napakanipis, yung bang ganong kanipis na proyekto, 19 million na yon. Kung talagang 19 million yun, ako, dapat talaga maimbestigahan yan. Tapos ito pang proyekto na pinuntahan ni Yorme. Walang building permit yung itatayong building. Walang demolition permit yung dinemolish na basketball court diyan, covered court. Nako, talagang matindi ang magiging galit ni Yorme talaga dito sa mga congressman na to na bastos at mga walang galang sa kanyang pamumuno. May gobyerno na po Maynila. Baka akala ninyo si Hani pa din. Nako, nagkakamali po kayo. Ito pa po ang isang video. Makikita nyo rito, galit na galit si Yorme. Kasi yung bata yung mga lola ko. Anong gagawin daw sa inyo? Mayor, Ayun. Hindi akin na ito parang mong Hindi po. Ingat po. Tanong ko muna. Sino magdidiba ng building? kasi sabi ko, project daw po yan. Hindi ko makita. Joel Chua na walang permit sa amin. Yun ang sinasabi ko. Ngayon, sinabihan kayo nagkikibayin yung senior citizen office kapag aariri ng Maynila. So, kami po ay hindi po ang mga sinaw. Sino nagpapanik? Ito. Si Kapitan. Basta kayo. Ito. Ano nito? Chairman po. Hindi pa rin ito. Teka. Let's go na. Kasi, teka lang. Barangay Hall. Saan ang Barangay Hall? Hindi ka, nakita niyo ba Barangay Hall? Bakit di aalisin dito? Sino po may sabi? Biar pa yung contractor. Okay.
Sino ang gobyerno? Maynila. Maynila. Katulad yung sinasabi nila. Unang-una, walang permiso sa amin. Sabihin nyo kay Congressman Chua. Saan ang permiso nito? Unang-una, property ng Maynila yan. Nasaan yung property namin? Yung mga bakal. Oo. Pag hinahawa yan, nagagamit ng tao rin. Lahat. Ginamit ko pa yan yung pandemic eh. Diyan ko nilagay yung mga punubi sa kalye. Opo. Yan nga Sa po. buong buwan ng pandemic. Sino yung Tatanggalan. natanggal ng bilang? Tatanggalan ka lang. Kaya pinano. Randy. Pag nag-ano na po kami yan po sa baba, nagamit ang paper. Saka sakaling tanggalin na. Hindi. May permit sa ito. Bakit may tatanggalin yung kuryente ng dito? Bakit tatanggalin yung kuryente ng dito? At kayo, manatili kayo dyan hanggat walang pasya ang pamahalang lungsod ng Maynila. Hindi congressman. Bakit? Property yan ng Maynila. Hindi yan property ng Kongreso. Hindi po, ito ang city electrician. Hindi pwedeng sabi-sabi lang. Katulad yung sinasabi ni Chen. Kayong umalis doon. Hanggat hindi sinasabi ng pamahalang lungsod ng Maynila. Kasi property yan ng lungsod ng Maynila. Hindi ng Congressman Chua. Kaya sinasabi, kaya nagkakagulo gobyerno. Ang hilig-hilig makailang ng congressman. Ayan, ito ninyo, property namin yan eh. Ginagamit ng taong bayan niya. I know. Maginahawa na nagagamit ng tao yan dati pa eh. Nakakapaglaro pa. I will investigate this. But for the meantime, manatili kayo sa taker ninyo. Sabihan ninyo na yung mga magulang. Ulitin ko po. Namin mga pagpapaano sa inyo dyan. Tama lang. Pero lang po ang simple. Chairman. Wala nang iba. No. Hindi nga ako pumili. Kasi hindi ko na pumili. Ito, Chairman. I mean, may kagaman na kayo. Parang gano'n hindi. Kasi, kaya lang kasi, kailangan namin clear. Kasi tatayuan ko kayo ng malaking library. Bulok-bulok na kasi yun. Opo, di pa kami tao. Kaya gusto ko maging library siya ulit. Pero mas malaking library. Pero hindi ka hindi yan. Saka huwag kayo nagpapaniwala kung ano-ano. Ang kailangan kausap ninyo, pamahalaan. Biglang papasok ang kontraktor. Wala pa niyo, chairman kayo. Wala pa nag-permit sa City Hall. Wala na ba yung building permit? Wala po, wala namang abiso. Hindi po nag-abiso. Una-una, pwede namin silang kasuhan ng TEP. Bakit? Yung building dyan, yung property ng Maynila yun. Kung may nasa niya yun. Wala na po, na-14 Sino na yun. nagpakilo? Ayun. Yan dapat ang iniimbestiga ni Chua. Hindi kaya sinasabi ko. Sinasabi ko kasi silang lahat. Para sinasiga ng pamahalaan. Iba dito, iba. Hindi nyo nga alam. Kaya nagkakagulo ang pamahalaan. Hindi pa pwedeng gano'n. May gobyerno na sa Maynila. Para kanino? Sa mga taga Maynila. Katulad niya, kung di ako nataan ngayon, malamang wala na kayong daycare center. Tama ba? Opo. Saan nyo ilalagay yung mga bata? Yung nga po yung Pero may poder at may-ari, gobyerno ng Maynila.
Tapos nagpapalis sa inyo, congressman at saka kontraktor. Para pa nagkang-gobyerno pa kayo. Pag pinalis namin kayo, may dahilan. Tama, may kakailangan. Katulad yan, sinasabi ko sa inyo. Hindi naman nagagamit, aalisin. Sino nagsabi? Tama lang. Ino-notify ba siya? Focus sa ibigyan ka lang. Kasi makagaya kayo. Pero yun naman dito, sa inyo pa rin. Kasi meron pa ako sa San Lazaro Residence para sa inyo. Meron pa ako yan. Buti nga, hindi na ipamigay yan. Buti malaba, puro staff ng congressman na naman yan. Saan ka nakakita? Pati dead shot ng congressman. Sa Onay. Hindi nga, sinasabi Hindi siya pwede magkakompisina dyan kasi property ng Maynila yan. Halimbawa, ginawa nila yan sa Jose Reyes. Good. May national government. Sagutan na. Kailangan ko papanatagan ng kalooban nila para alam nila. Yung pabahay ng Yorme mo. Diba, ginawa nila sa San Lazaro. Kasi malasunod. Sa Jose Reyes. Okay yun. Property nila. Pero hindi na pwede gawin dito na walang permiso. Dapat yan. May gobyerno na kayo. Yan ang dahilan ko kung bakit ako mismo mapapasag. Kaya inabangan nga namin kayo. Alam mo, nag-apply noon. Yung pinag-apply na. Yorme, regarding to sa niya, sa Loran Residence. Tama na. May nag-build project kami. Nandiyan. Wala kayo replacement ko, pero Tumutulong. wala naman. Ngayon, tapos palalayasin pa rin ang pagkakaroon. Hindi ayun din. Hindi ayun. More on. Saan kami? Alis ba siya? Alis ba kayo? Hindi. Ano po kami? NGO sa nag-represent. Yung mga gamit namin talagang Kaya next time, mag-iingat tayo sa pagboto ng mga leader. Okay. Yan talagang, hindi, walang kaya talagang iingatan natin. May Kasi sinasabi ni Yorme. Tama tayo, pinaglaban natin si Yorme. mga abusado kasi, kaya ayaw nila sa atin. Dahil hindi na nila magawa yung pangako sa Opo, nila. tama. Katulad yan, bigla ka na lang papalis. Papatayan ka ng distrito. Tatanggalan mo na gusto. Hindi man lang kayo abiso. Hindi man lang kayo sabihin. Saan kami? Yung sinasabi. Ako, straightforward. Pag hihingin ko sa inyo. Diskarta na kayo. Pagkayak na tayo sa lugar, sasabihin. Kasi wala namang ikasasama ang tao ng loob kung nasasabi mo sa kanila. squatter na saan Siga eh. Quadcom. Yorme, one na lang. Regarding sa Lazaro Residence, yung application report, wala na pa sa Back to 0-0 daw Kasi po. ang balak nila dyan, pamigay sa mga leader nila. Kung ano yun, nanay, nakinig kasi. Yung dokumento nyo, itinapon sa isang kwarto sa San Sebastian Residence. Natagpuan na namin eh. Ngayon, iniimbestigahan at marami na ang sumuko dahil alam nila makakasuhan sila doon sa mga awardee kasi they violated the housing, the NCT vertical housing. At pag makikita mo, ang mga pangalan, pero congressman, District 2, District 3. Yan po ay para sa pamilya ng tahanan ng buhay. Yun ang purpose. Maaaring yung staff nila, okay naman. Pero that's another story. Hindi po, yung application nyo nandoon na.
iraraffle po. Ang raffle po, naalala niyo yung ginawa ko dati, nilagay ko sa cambio. Mas maganda yung fair. Ahayaan ko ng Diyos na Opo, fair po talaga yun. nakalive, nakaraffle, diba? Nasa cambio. Yun yung proseso. Basta I will do my best. Para makita ninyo ang katotohanan ng pamahalaan ito, magtatayo pa ako ng isang tower sa Pinoy Dominion. Kasi yung isang squatter na naman doon, sila naman ang gusto kong ilitan. Pera lang ang problema ko, pangarap marami ako. Ano ba ang pangarap? Yung pangarap lang ng pera. Sa Jackson Bay. Sa Jackson. Mag-stay pa rin po. Wala pa naman nagpapalis sa inyo. Wala naman nagpapalis sa inyo. Pero halimbawa, naging awardee kayo, anong gagawin nyo sa squatter nyong bahay? Lilipat na lang po sa ano. Mga anak pa po. Patay, o di squatter pa rin. Another unit. Yun ang maling mindset. Kung maayos naman po, okay lang po maalis kami. Kasi matagal na lang po natin. Tinuturukan pala ako ng kwet sa web. Saan nag-injection sa web pag sa San Lazaro? Pinagkakadya dyan na kayo. Opo. Kasi edad nyo dyan yung, yung fire department. Pero, Pero kung ganyan naman po yung Thank you po. liwanag. bibigyan kita ng lugar. Pero for the meantime, hindi kayo kaya bawapot mo lang ang kuryente, sabihin mo sa mga magulang na manatili kayo, mag-aral lang ng bata. Kung manatag kayo, nakausap yun ang pamahalaan. Okay? Thank you po. Thank you po. Nakausap ko siya. Tayo. Picture tayo. Mahirap na. Halika na, Chairman. Papasok. Tinulungan mo yung kay Jackson. Ano po nga mga isang Jermaine, picture tayo, Jermaine. Sandaan muna kayo. Ay, dito nakapapasok po tayo. Unang. Madulas. 3 meters distance. 3 meters distance. 3 meters distance. 3 meters distance. That is all. 3 meters distance. Paano makakuha ng ano? 3 meters Ano kumpis kayo nyo? Walang permisi at property doon na sila. Penalize yung lahat ng mga gamit sila. Ano, hindi na ako matutulog? Wala na talagang gobyerno, kanya-kanya. Ang mga kumpis nila. Kaya nga din kailan Alam nyo kung bakit po napamura din si Yorme, kung bakit punong-puno ng emosyon
yung kanyang pahayag na yan. Kasi nga po, may involved na mga senior. Alam natin si Yorme kapag may mga matatanda po, kahit nung panahon ng kampanyahan, nakikita ko yan, pumupunta sa mga matatanda, sa mga naka-wheelchair na hindi na makatayo, siya ang lumalapit. Nakikita ko yan nung 2022 election, nung nakasama po ako sa kanya. Ganyan si Yorme. Yung puso niya malapit yan sa mga matatanda. Ngayon, senior citizen na na office ang gigibain, tinanggalan pa yata ng kuryente. Sus Mariosep, talagang mapapalaban kayo diyan kay Yorme. Talagang mabubuisit si Yorme sa ginagawa po ng mga kongresista na ito, na hindi na po iginala ang kanyang pamumuno. Ngayon, abangan natin kung ano magiging sagot dito ni Joel Chua. Dahil ito pong si Joel Chua ang may proyekto dyan po sa pinuntahan na yan ni Yorme. As of now, wala pa pong sagot si Joel Chua patungkol po dyan sa kanyang, kumbaga hamon sa kanya ni Yorme Isko Moreno. Yan ang kaabang-abang. Tignan natin kung ano magiging sagot ni Joel Chua. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Mama Chup Chup, love you, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.